Habang biglang lumitaw ang hari ng mga elf sa harapan ng lahat, agad na nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Napatigil si Kilika, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang ama, ang pinuno ng lahat ng elf, ay dapat ay nasa mga hangganan pa, abala sa mga opisyal na gawain. Ama, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ang hari ay kalmado, ngunit mahigpit ang titig. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng bigat at otoridad na agad nagpatahimik sa lahat. Kinailangan kong bumalik pansamantala sa palasyo, sagot niya ng malamig. Sabihin mo sa akin, Kilika. Ano ang nangyari habang wala ako? Pinilit ni Kilika na sumagot, ngunit agad siyang pinutol ng hari. Hindi mo kailangang magpaliwanag, wika nito sa malalim na tinig. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nakita kong hinamon mo ang lalaking iyon sa isang duelo. At natalo ka sa isang hampas lang. Ngunit hindi lang iyon. Nakita kong tinalikuran mo ang sarili mong salita, sinira mo ang kasunduan ng duelo, at umatake ka mula sa likuran, kasama ang iyong mga tauhan. Bilang isang kasapi ng marangal na pamilya, kahiya-hiya ang iyong inasal. Nanigas si Kilika, nanginginig sa harap ng galit ng kanyang ama. Itatanong ko ulit, patuloy ng hari, mas malamig ang tono. Ano ang sinusubukan mong gawin sa iyong kapatid na si Amelia? Ngunit imbes na sumagot, napuno ng galit si Kilika. Ang babaeng iyon. Hindi ko siya kapatid. Sigaw niya, bago pa man siya makapagsalita pa ay isang malakas na plak. Ang umalingaw-ngaw. Sinampal siya ng hari, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Napahawak si Amelia sa bibig niya, nagulat at nasaktan sa nasaksihan. Tahimik ang lahat, hanggang sa isang gwardya ang sumigaw, mahal na hari. Si Prinsesa Amelia ang siyang naging malupit kay Prinsesa Kilika. Lumalim ang tingin ng hari. Kilika, ginamit mo ba ang mesmerism sa mga sundalo? Tanong nito ng mariin. Hindi sumagot si Kilika. Alisin mo iyan. Ngayon din utos ng hari. Tumalikod si Kilika at maya-maya ay nawala ang liwanag sa mga mata ng mga sundalo, palatandaan na tinanggal niya ang mahika. Napabuntong hininga ang hari at hinaplos ang sentido niya. Kilika, labis akong nadismaya sa iyo. Pagkatapos ay humarap siya kay Amelia. Amelia, anak. Patawarin mo ako. Lahat ng ito ay nangyari dahil piniling kong ipikit ang aking mga mata. Amang. Mahina at may pag-aalangan ang tinig ni Amelia. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, lumipat ang tingin ng hari kay Akira, malamig at mapanuri. Ngayon, sabihin mo sa akin, wika niya. Totoo bang nais mong lisanin ang aming lupain kasama ang lalaking ito?